Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Meow! Kalmutan time na naman tayo. Meron palang nilaruan si Meow Meow nitong nakaraang September 10 to 17 sa Italy naman. Matapos maglaro sa Spain, tapos naglaro sa World Junior, ngayon naman sa 26th Festival Grand Hotel na ginanap sa Montesilva, Italy. Talagang world tour ang batang ito. Daming budget ng mag-ina. At puro long game po ang sinasalihan ng batang ito. Halatang naghahabol siya ng mga norm-norm at title sa madaling sabi. Nakaharap niya sa round number 7 ang veteran 68 years old ng Serbia, Stefan Juric. 2 GMs po ang nakalaro niya out of 9 rounds. Round number 7 at last round. Good news mga kamatyas. This coming December kamatyas, round robin tournament na gaganapin sa Manila. Isa po sa naimbitahan natin si Meow Meow at positibo pong nakakausap na namin ang kanyang mother. Malaki po ang chance na makarating si Meow Meow this coming December kamatyas round robin. Abangan nyo po mga kamatyas. Excited na ako. Papa-picture tayo sa kanya. Okay, simulan na kagad natin ang ginawa ni Juric. Nag-E4. C5 naman si Meow Meow, Sicilian. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Rosolimo variation. Hindi pinasok ni veteran GM ang Open Sicilian na kutob niya baka mamaya bata ito, mahilig mag-aral sa computer, mga libro-libro, kaya Bishop B5, ayan medyo may pagka-veteran ang datingan yan eh. Nag G6 lang muna. Tinatawag yan na Neshmetdinov variation. Sharp din yan. C3 para bubuuhin ang sentro. Bishop G7, D4, capture, Queen A5 check. Yan nga lang ang gusto ko sa mga linya ng batang ito. Opening pa lang nagpaparamdam na. Knight C3, obligado para may depensa ang bishop. Knight F6, puro may paramdam eh. Oh. Threatening, Knight E4, may dating kagad, may dating. Kinaslingan lang. Dito po, ang palagyang ginagawa sa bookline, Queen E2, para depensahan ang pawn. Pero medyo sumakit yata ulo ni GM. Bahala ka na dyan, bata ka. Parang ganun, ano? Kinaslingan. Sakit sa ulo yung threat mo. Ngayon, eto mga kamatyas. May Knight takes E4 na paparating. Kitang-kita naman, di ba? Sacrifice, pag kinapture, may iwan ng bishop. Pero sinadya ni GM yan. Meron bang matinding balak dito si GM? O talagang mali naman ang tira ni GM? Dalawa lang yan. Pag-isipan nyo mga kamatyas, pakiguess nyo ang naging decision dito ni Meow Meow. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Knight takes E4. Safe naman. Kinapture. Takes. Pero ito kapalit, D5. One pawn down pero mang-iistorbo siya na ma-delay muna ang developments ni Meow Meow. Knight B4. Para, pag-interesan pa yung isang pawn na yan, Queen B3. Hindi pa makakapture, nakapin. Hindi makakapture ng queen, bitin ng knight. Nag-A5 muna si Meow Meow. At nag-Knight C3. Para may pang-atake, pang-depensa pa sa pawn at the same time. Dito, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi nag-A3? Makukuha yung knight Meron kasing queen takes D5. Nakabitin pa kasi queen hindi pa pwede yan. Okay? Kaya, ang ginawa muna ni GM, nag-Knight C3, good move. Yan din ang tira ng computer engine. Sakto yan. Queen D3, eksakto rin ang ginawang approach ni Meow Meow. Bishop G5, o diba? Kasi one pawn down Ganun po ang mga nagsasacrifice Kailangan meron kayong kapalit na matindi. Something ramdam talaga ng sinacrificean nyo. O di hindi pa makapag-castling, may Bishop takes E7 istorbong paparating. Nag-H6, pinaalis muna. Bishop H4, yan ang na-miss ni veteran GM. Dapat daw po, naku, kung kay Mikhail Tal to, boom! Na-miss ko si Tal. Yan ang gagawin ni Tal dyan. Malalim nga lang. Ano laman? Pag nag-king takes, mag-A3. Ayun, pala ang laman nito. Parang malalim talaga, no? Ano meron kung pagpalagay natin, simpleng atras lang para hindi mabawi yung isang pyesa. Magro-rook AE1 check. Tapos pag nag-king F8, magro-rook E3. Malalim ang laman, ano? Queen F5, tapos knight E4. Malayo at malalim. Kaya talagang mahirap makita ito. Parang naging positional sacrifice Pagka-sacrifice, kailangan pa ng mga position para maramdaman yung kapalit ng sacrifice. Nakakatakot yon sa human side.
Practically, nakakatakot yon. Kaya, hindi nakita ni GM. Nag-bishop h4 lang siya. Nag-g5, bishop g3, d6. O di matigas ngayon ang position ni Meow Meow. Rook a d1, atake muna. Bad move ulit ni GM. Dapat daw rook a e1 para hindi pa makapag-castling. Syempre, may iintindihin pang pawn e7 eh. Yan, dapat ang bato. Pero nag-rook a d1, queen c2, good move by Meow Meow. Lamang ng isang pawn, daanin sa yaman. Palit-palit muna. Queen c4, umiwas. Queen takes b2. Kasi no time na kay GM para makipag-exchange pa. Kailangan niyang bulabugin talaga eh. Queen b5 check, bishop d7, queen takes b7, bulabog. Rook d8, knight b5, bulabog. Kailangan talaga yan mga kamatsas. Normal na logic yan, nag-sacrifice eh. Queen takes a2. Samantalang si Meow Meow nanginginain. Pero mali po yung kain niya. No? Dapat daw tira dito, kaslingan na. Risky yung ginawa ni Meow Meow na queen takes a2. Yan ang good move, gasling lang. Oo nga, no? Ba't niya kinapture ka agad? Masyadong mainit si Meow Meow ah. Kinapture ka agad eh oh. Ayan, dito bawi naman tayo sa side ni GM. Ano naman ang excellent move na binitawan ni veteran GM? Pakiguess nyo. Pang puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Ito po ang excellent move na inihataw. Bumawi si GM. Knight takes d6 sacrifice at kinapture bishop takes d6. Napapatunghay ang stock piece sa kanya. Kasi hindi makapag-castling dito ang black. Delikading. Ito na yung paparating. Naku, delikad James ang paparating. Nag F6. Yan na lang ang treatment dyan para may extra square na tatakbuhan. Check. King F7. Rook E7. King G6. Bishop takes B4. Yun lang. Na bad move si GM. Nalito sa sequence. Dapat daw po tinuloy na yung Rook takes D7. Bakit kaya hindi itinuloy yan? Mukhang na-pressure si GM sa paparating na Queen A4. Hindi kaya yan ang naisip niya? Parang madodouble? May threat sa torre sa baba tapos tipong mabibiti ng Rook sa D7? Pero hindi pwedeng gawin yan. Kasi pag ginawa yan, may Rook takes G7 check. Nalito yata si GM ah. Hindi pwedeng i-apply yan eh. O di tatakbo yan, King F5. Tapos may Knight D4 check. O takbo ulit, King G4. Nako, H3, King H5, Queen F7, sunod-sunod ang kalbaryo. O may Knight F5, mati kambing pa. O kaya Bishop G3. O daming matchas. Hindi pwedeng i-apply yun. Rook takes D7. Diretso na kagad para makabawi. Pero ang binigay na continuation dito, hindi naman Queen A4. Simpleng gaganyanin lang. Kung alam ni GM ito, yan ang gagawin niya. Yan ang kutob ko dyan mga kamatsas. Kung alam niyang ganito, yan ang gagawin niya. Kaso, ito nga ginawa nag-bishop takes knight muna Na good mo bang tuloy ni Meow Meow? Naka-queen A4 tempo tuloy. Threat sa torre, depensado na ang bishop. Nag-rook D4. Kinapture. H4, pasingaw muna sa back rank. Baka mamaya tamaan, walang pasingaw pa Bishop F8. Nako, nagkasunod-sunod na ang matinding bitaw ni Meow Meow dito. Yun lang. D6, sinuportahan. Queen C6, another good move. Queen to queen, lamang ng isang pyesa si Meow Meow. Queen takes B4. Kinapture. Capture. And ang huling bitaw, Rook B8. Naparesign na si GM. Yun lang mga kamatsas. Ay nako, grabe, sakit talaga ng chess. Masarap pag nanalo no? Pag talo, ganun talaga no. Pero syempre, may pain pa rin yung sa side ni GM. Bata ba naman na nakasilat 13 years old lang. Oh, resign. Bakit po? Kasi wala nang patutunguhan pang tatagal na lang Wala nang hataw na po pwedeng ipangpalit sa sacrifice Pag nag-win dito, sisimplihan na lang ng Bishop E6 ilag, isang pyesa pa rin. Tapos mamaya King F7, dikita na yung pawn. Wala nang masyadong maipangbabato ang puti para mapanindigan or mabigyan ng kapalit ang sinacrifice dito. One rook down Ayun po, nabite ng sacrifice si GM sa malupit na batang singkit.
Ayun. At abangan po natin ang susunod nating video yung round number 9 nito. GM din ang kalaro niya, malakas. Doon ko na lang papakita ang final standing nila sa torneyong ito. Okay, maraming salamat po. Sana magtuloy-tuloy yung invitation namin at maging successful ang tournament this coming December, Kamatsas Round Robin. 10 players round robin, isa po doon si Meow Meow. Nako, gracious mga Kamatsas. Ang ganda nito. Ang ganda talaga. Makakakita tayo ng mga spectacular sacrifices ulit dito sa Pilipinas at si Meow Meow mismo ang pupunta dito together with her loving mother, woman grandmaster. Susuyuan yata yung bigkas doon sa pangalan ng mother niya pero WGM yung mother niya. Okay, salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.